Ang kasalanan sa ilalim ng bagong kasunduan. Ano nga ba ang kasalanan talaga sa ilalim ng bagong kasunduan sa Panginoon? Kapatid, isang kasalanan lang ang maituturing na ginagawa ng tao, ang gawaing makasasama at ikasasakit ng kanyang kapwa. Sinabi nating ginagawa sapagkat alam nating ang tunay na kasalanan ay ginagawa sa pagsadya, hindi sa pagkabigla o aksidente, kundi ay pinaplano. Mayroon rin namang pagkakataon na kahit mukhang sinadya, hindi naman talaga. Kundi ay dahil sa pagkabigla sapagkat nadala ng pagkakataon o di kaya'y naipit ng sitwasyon. Maaari rin na dahil sa sila ay nailigaw ng mga tao ring nagkamali. Ngunit hindi sa layuning pagbabalak ng masama. Nagkamali man ay hindi pa rin ginustong gawin. Mga kapatid, hindi natin nais na konsintihin ang ganitong pagkakataon na kung dumarating ay tila nagkakasala tayong totoo. Ngunit dapat nating alalahanin na kung ang isang masamang gawa ay ginagawa sa pagsadya, lalo na't kung ito ay sa mahaba ng panahon ay ipinagpapatuloy-tuloy na gawin, kasalanan na nga itong mabigat. Sinabi nating mabigat pa nga sapagkat tayo rin ang magpapasan nito balang araw. Kaya kabigatan sa atin. Di nga ba't kung ano ang ating itinanim, ay siya rin nating aanihin? Kaya ang bigat nito ay nagdadala sa atin ng labis na kalumbayan at kapahamakan rin sa buhay. At ang nakalulungkot na pagsapit sa kamatayan, hindi lang sa buhay na ito, kundi ay ang siya ng kamatayan ng pagkakahiwalay nating tuluyan sa Diyos. Kung ating bibigyan pansin ang mga kaganapan sa ating bayan ngayon, labis-labis ang kasamaang ginagawa ng tao. Labis sapagkat hindi tumitigil at nagpapatuloy-tuloy na para bang wala ng katapusan. Na kapag sila ay nagkaroon ng pagkakataon, muling gagawa ng mga bagay para sa kanilang pakinabang, maging sanhima ng ikasasakit ng kanilang kababayan. Para bang naiwala na nila hindi lang ang takot sa Diyos, kundi ay pati na ng kanilang paniniwala na may Diyos. Nagpakalulong sila sa kasamaan na para bang masahol pa sa mga mababangis na hayop. Masahol pa sapagkat ang mga hayop ay walang malay sa kanilang paggawa. Samantalang tayong tao ay mayroong konsensya, mabuti at nangangaral sa atin, pumipigil sa mga masasama nating gagawin. Kaya tuloy, nakalulungkot na kahit silang mga gumagawa ng labis na kasamaan, bagamat tao, ay naituturing sila na mga buwaya. Ni hindi nga bagay pa na tawagin silang buwaya, sapagkat ang totoong buwaya ay nabubusog at nagpapahinga. Samantalang ang mga taong buwaya ng lipunan ay hindi nagpapahinga sa kasakiman, pagkat mga walang kabusugan. Buhaya man ay hindi nakaalam na may Diyos. Samantalang sila na gumagawa ng kasamaan ay nagbabanggit at nananalangin pa sa kanilang Diyos. Diyos, sapagkat hindi naman nila totoong nakikilala ang tunay na Diyos. Mahirap para sa akin ang magbanggit ng mga ito. Kasabay ng mga mabubuting pangangaral ng Biblia, masabi ko pa rin ang hindi siguro dapat sambitin. Sa kabila naman, ay katotohanan kasi na ganoon talaga sila. Hindi natin sinisiraan, kundi ay naghahayag lang tayo ng mga bagay na alam naman ng lahat nating mga Pilipino. Mas makabubuti kasi na sana ay makarating sa kanilang mga gumagawa nito upang sila ay magising at magsisi, na sa kanilang pag-amin ay dalhin sila para sa pagbabago. Hindi natin dapat na hinahangad pa ang paghigantihan sila sapagkat sa pagpapatuloy nila sa gawang masama, sila na rin sa kanilang sarili ang magdadala ng sa kanilang kalumbayan sa buhay at kahahantungan. Sapagkat hindi na nanghihimasok pa ang Diyos, sapagkat siya ay mabuti at nagpatawad na noon pa man. Katunayang marami pa nga sa kanilang mga nagpakasama ang akala ng karamihan ay mabuti pa rin ang kalagayan at nabubuhay ng marangal sa karangyaan. Ngunit dapat nating maunawaan na hindi sa mga ito nasusukat at napatutunayan ang totoong pagpapala ng Diyos. Hindi sa kayamanan, katayuan sa buhay
o maging sa haba nito na patutunayan ang tunay na pagpapala ng Diyos, kundi ay sa nakatagong pangako ng buhay sa mga tunay na nakakikilalang totoo sa Ama. Nakatago sapagkat sa kanilang mga gumagawa sa pagsadya ng kasamaan sa kapwa ay nagdilim na ang kanilang pangunawa. Kung di naman ay labis na ang kanilang pagkasilaw sa mga ginto at yaman na pinanghahawakan nila sa buhay na ito, kaya't naitago sa kanila. Samantalang sa mga nagsisikap na gumawa sa pag-ibig para sa kapwa at silang hindi nagnanakaw sa buhay ng mga kapatid, ay malinaw na nakikita na nila ang sa kanila ay hindi nakatagong pangako ng buhay para makapiling ang Diyos sa walang hanggang panahon. Mga kapatid, ito na ang kalayaang nakamit natin mula sa nailatag ng New Covenant ng Panginoon. Isang bagong kasunduan para sa paggawa na lang ng pag-ibig sa kapwa. Hindi na binibihag ng mga paraan, ritual at doktrinang gawa ng tao at relihiyon. Ito ang kalayaan na dapat na lang sa paggawa ng kabutihan. Sapagkat kung sa kahit kaalaman nga na dapat ay gagawing kabutihan ay hindi pa rin ginawa, kasalanan nga rin sapagkat hindi pinagsikapang gawin. Santiago 4:17. Sa mga nakakaalam ng paggawa ng mabuti at di niya ginawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ito ang sabi in English. Therefore, to one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin. Kasalanan hindi lang sa Diyos, kundi ay sa sarili, sapagkat ipinagkait rin sa sarili ang sa dapat ay aanihin ring mabuting pagpapala. Sabi nga ng iba ay sapat na ang pananampalataya para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Gamit kasi ang Biblia, inangkin nila ng mga simbahan ngayon ang sulat tungkol sa pananampalataya upang masabi na para sa lahat na ng panahon ito patungkol. Dapat nating malaman na ang pangangailangan ng pananampalataya nila noon ay para sa mga pangako ng Panginoong Hesus na dapat na maganap lahat sa henerasyong iyon. Ito ay ang pangunahing pangako sa kanila ng kaligtasang pisikal sapagkat magaganap noon ang paghihiganti at paghuhukom sa Israel. Kung kaya nga binigyang babala silang lahat ni Jesus upang sa mga mananampalataya sa Kanya ay maligtas mula sa labis na kapighatiang darating noon sa kanilang henerasyon. Basahin nating buo ang lahat ng mga sinalitang babala noon sa kanila ng Panginoong Jesus. Ito ang sinabi sa Luke chapter 21, verse 20 to 24. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city. Because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Woe to those who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days. For there will be great distress upon the land and wrath to this people, and they will fall by the edge of the sword, and will be led captive into all the nations. And Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Luke 21, verse 28 to 32. But when these things begin to take place, straighten up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. Then he told them a parable. Behold the fig tree and all the trees. As soon as they put forth leaves, you see it and know for yourselves that summer is now near. So you also, when you see these things happening, recognize that the kingdom of God is near. Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place. Pananampalataya nila, sapagkat sa kanilang henerasyon magaganap. Kaya't ang sa mga susunod ay kaligtasan nila. Una ng kanilang katawang pisikal, sapagkat dahil sa pananampalataya nila ay sumunod sila. Luke 21, verse 20 to 21. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city. Sila ngang mga nasa Judea noon, hindi ngayon, ay dapat na magtago at tumungo sa kabundukan upang hindi sila mamatay.
Ito nga rin ang pangunang sinabi rin sa sulat ni Matthew. Matthew 24, verse 15 to 19. Therefore, when you see the abomination of desolation which was spoken of through Daniel the prophet, Binanggit pa nga ni Jesus ang katotohanan ng sa magaganap na noong hula ni Propetang Daniel. standing in the holy place, let the reader understand, then those who are in Judea must flee to the mountains. Whoever is on the housetop must not go down to get the things out that are in his house. Whoever is in the field must not turn back to get his cloak. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. Kinailangan nga ng pananampalataya nilang may pagtitiis, kaya sinabi ito ni Jesus sa kanila. Matthew 10, verse 22 to 23. You will be hated by all because of my name, but it is the one who has endured to the end who will be saved. Sinabi ito sa kanila sapagkat kaligtasan nga sa kanilang mananampalataya ng may pagsunod. Sa kasunod na verse 23 naman ay patunay na sa kanilang panahon magaganap ito. But whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Hindi nga matatapos na libutin pa ang buong Israel ay darating na noon ng Panginoon. Sinabi rin ni Jesus sa kanila na ang ilang nga sa kanila ay hindi makararanas ng kamatayan at darating na ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi sa katawan, kundi ay sa babala niyang paghuhukom sa Jerusalem. Matthew 16, verse 28. Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom. Hindi rin maitatanggi sapagkat kahit sa kasaysayan ng mundo ay naisulat ito, ang naganap noon na tinaguriang Siege of Jerusalem ng AD 70. Kapatid, kung gusto nating manatili sa klase ng pananampalatayang naghihintay pa sa pisikal na pagbabalik ng Panginoong Hesus, sa pananampalatayang may darating pang paghuhukom at Great Tribulation, gayon rin sa katapusan ng mundo, walang makapipigil sa iyo. Subalit kung tunay ang ating pananampalataya sa Diyos na Siya ay mabuting totoo, bakit hindi natin magawang mangaral rin lang ng para sa pananampalatayang may tunay na pagsunod sa Diyos, ang paggawa sa pag-ibig sa kapwa? Alin ba ang pananampalatayang tunay na kalugod-lugod sa Kanya? Bakit isinasama pa sa pananampalataya ang mga ritual simbahan na angkop lang sa kanila noon? Pagkat sa kanila lang iniutos, sapagkat sa kanilang panahon lang kinailangang gawin. Bakit nga lahat ng mga ginanap ng lubos at pinagtagumpayan noon ng Panginoon, pinagpipilitan nating paniwalaan pa at gawin magpasa hanggang ngayon? Bakit kasi mas naniniwala ang mga tao ngayon sa interpretasyon ng mga pastor, pari at mga mangangaral kaysa sa purong sinasabi ng mga ipinasulat ng Espiritu ng Diyos sa Biblia? Halimbawa, ang paniniwala pa rin na hanggang ngayon ay may kapangyarihan pa ang mga demonyo, kaya't nakapanunukso pa. Gayon rin ang paniniwala na may pisikal na impyerno para sa pagtotorture ng mga kaluluwa. Ganito ba talaga ang gusto nating pagkakilala sa Diyos? Na Siya ay mabangis, mapagparusa, hipokrito nang sabihin niyang tayo ay dapat na maging mapagpatawad rin. Bakit naghihintay pa tayo ng paghuhukom at katapusan ng mundo? Kung gayong sinabi niya noon na ang paghuhukom sa Israel ay magaganap noon sa kanilang henerasyon. Bakit ginawang ritual ang pag-iibanghelyo o ng paghahatid ng magandang balita nang sa ginawang pagtutubos ng Panginoong Hesus na kung hindi makararating at malalaman ng sino mang tao, maiimpyerno raw sila at hindi maliligtas ang kaluluwa? Ganito na ba kababaw ang pagtanggap natin sa tinupad ng Diyos na pangako ng pagliligtas? Na kung hindi malalaman at matatanggap ng sino man, ay kamatayan na at habang panahon ng kaparusahan sa kanila sa impyerno? Mga kapatid, tinupad na ng Diyos ang pangangailangan ng sa isang pag-aalay upang maituwid ang isa ring pagkakasala ng unang Adam, upang ang lahat ay maipanganak na muli sa Espiritu naman ng Diyos. Walang makapipigil pa rito sapagkat natupad na. Wala sa tao ang kapangyarihan na kung hindi ipaaalam sa kanya, hindi magaganap.
Hindi ang pagtanggap ng kaalaman sa ginawa ni Jesus at pagsali sa isang simbahan ang ikaliligtas ng sinuman. Sapagkat ang kapangyarihan ng ginawang pagliligtas ng Panginoong Diyos ay sapat na para sa lahat at sa habang panahon. Hindi nangangailangan ng tulong mula sa sinumang tao na nagsasabi na sila ay alagad pa ng Diyos. Ang ginawang pagliligtas ay para sa lahat. Walang pinipili, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Sapagkat ang kapanganakang muli na natamo na ng lahat ay bagong buhay at pagkakataon upang ang lahat ng tao ay hindi na maging bihag pa ng mga ritual, tradisyon at mga gawain pa raw ng kabanalan. Ito ay ang pagkakataon at kalayaan na ng lahat na makagawa para sa nag-iisang utos ng Diyos na naitanim na sa puso ng bawat isa gamit ang konsensya, ang paggawa sa pag-ibig. Hindi ang pagkaalam sa ginawa ng Diyos ang paraan upang makapiling siya sa habang panahon, kundi ang paggawa sa kabutihan para sa kapwa. Subalit kasalanan sa ilalim ng New Covenant ang sumadya sa pagpapahirap at gawang masama sa kapwa na dulot ay pagkakahiwalay nating tuluyan sa Diyos. Huwag na sana tayong magmalinis pa na kunwari ay nagiging banal sanhi ng mga panata at mga ritual na ginagawa natin. Sapagkat alam naman natin, gamit ang ating mabuting konsensya, na sa mga ito ay hindi tunay na nalulugod ang Diyos. Kung habang kahit ginagawa ang mga ito, hindi naman tayo tunay na gumagawa sa pag-ibig sa kapwa, at sa halip pa ay nag-iisip at nagpaplano ng gawang masama, wala rin ngang kabuluhan lahat ng ito. Katunayan kahit sa mga walang kinabibilangang simbahan o kahit pa sa mga hindi nakakilala noon kay Jesus bilang Panginoon at anak ng Diyos, kung sila naman mula sa kanilang puso ay nakagagawa sa pag-ibig sa kapwa, daig ba ang mga nagmamalaking kilala raw nila ang Diyos? Manatili man tayo sa mga ritual at tradisyong gawain ng ating simbahan, huwag tayong mawalay sa katotohanan ng dapat ay paggawa sa pag-ibig. Sana mga kapatid, ay huwag nating ipagkaila pa ang kalayaang ito na ipinagkaloob sa ating lahat noon pa man.